Okay, so 2.8 square, it is 280.61 kPa. Ngayon, gagawin natin, third step is check on one-way shear. You have to read chapter 9 para maintindihan nyo atong one-way shear na to. So I'm going to explain class that sa ating footing, we have one-way shear and two-way shear sa pagkat. So, pag one-way shear, drawing ko siya. Ito yung footing natin. Wait lang. Since may line na to, kahit na natin yung line. Okay. So, kung ito yung footing natin, then ito yung ating column. Okay. So, pag one-way shear class, you are going to read your NSCP. Dapat kasi binabasa natin NSCP natin. Ang ating critical section ay itong section na to. And saang located yung section na yan? Located yan, the distance from the face of the column. So, assignment nyo kung saan yun hahanapin sa NSCP class. The distance from the face of the column kapag one-way shear. So, section in NSCP, that is your assignment. So, etong section na to, yung kulay red na yan yung critical section natin sa one-way shear. Ibig sabihin yan, ganyan na to ha, nag-level up na tayo. So, dun sa bearing capacity na lesson natin is about geotechnical strength. Ito naman is structural strength na kung kaya ng thickness ng foundation yung load. So, kapag hindi niya kaya at ang failure niya ng one-way shearing, ganito class, mahahati yung ating foundation sa area na to. Mahahati siya sa area na yan. Makakat yan. Etong ganyan, etong part na to, matatanggal to. Naintindihan? Ang critical section ay ito. Ang critical section ay itong red line na to. Ibig sabihin, yan yung mai-slice sa ating foundation. So, kapag i-slice mo yan, makikita mo sa view, ng elevation view, makikita mo yung effective depth times etong length na to, ng width na yan. So, ang location ng critical section for one-way shear is the distance from the face of the column. So, we are going to check on one-way shear. So, paano mag-check class? So, according to the guides of our NSCP class, for us to check on shear class, VU must be less than or at least equal to our VV end. At ang gagamitin natin for one-way shear, kasi ang tawag din dito ay wide beam shear or beam shear class, ang gagamitin natin ay, wait lang, gagawin kong VU. Okay. So, kunin muna natin ang ating, paano ko ba ito i-drawing sa inyo? Okay. So, i-drawing ko itong footing sa side view. So, ito yung critical section, di ba? So, yan yung critical section. Yan yung matatanggal. At ang Q natin na na-solve natin ay ano? Ang Q na na-solve natin ay uniform, di ba? That is 280.61 kPa. So, ang kukunin nating VU ay, paano ba natin isa-solve ang VU? We have our PU here, and then this is our QU, and then ano ang ating VU? Ang VU natin ay paano ko ba isulat? Anong kanyang ito na lang. Ito ang ating VU.
Okay, so meron tayong VU dito. Internal yan, class. So, yan yung magkakat sa atin. So, yan yung ating view. Kapag dito, pag ihihiwalay mo to sa side na to, etong side na to, pag ihihiwalay mo tong side na to, pababa yung view. Pag dito naman sa side na yan, pataas naman yung view. So, ang gagamitin natin ay, depende kung anong gusto nyo, diba? So, kukunin natin yung right side class. Assume natin yung right side. Buburahin natin ito. Okay, so natanggal na siya. So, ganyan na siya, class. Ang magiging equation natin dyan is summation Fy is equal to 0, positive going up. We have negative Pu plus Vu plus Qu. Hindi na kasya. Okay, wait lang. Ayusin ko yung pagsusulat ko. Okay, so summation Fy equals 0, positive going up, negative Pu plus, gamitin natin kung anong designated nila, negative Pu plus Vu minus Qu times anong area, diba? Ano ba tong area? Ano ba tong width na to? So, if ito is the distance, ano ito, class? So, this is what? Obviously, mula dito hanggang dyan, b over 2. So, this is, ano pala tong distance? Ito, ang hirap naman nito. B over 2. Tapos, ito ay C over 2. At ito ay D. So, ano to? B plus C over 2 plus D. Tama? Okay, so ano yung B plus C over 2 plus D na yan na value? Ano ba yung B natin? 2.8. At ano yung ating ganyan? C. Ang C natin ay 0.4. Divide it by, tama ba? B over 2 plus C over 2 plus D. Yes. 2.8 plus 0.4 divide it by 2 plus D. Ano yung assumed D natin kanina, class? Assumed D is 0.52 plus 0.52. So, ang width na to ay ano? This is 2.12. Okay. So, QU times 2.12 times ano tong width niya? It is 2.8. Okay. So, that is equal to 0. But, question, di pa pala natin na-solve ang PU. So, ang PU natin ay ano? Itong 1.2. So, ano ang PU, class? Dito natin i-solve yung PU. 1.2 times 900 plus 1.6 times 700. 2,200 kilonewton. Okay, so negative 2,200 plus VU. Positive sign pala yung QU kasi pataas. Plus QU. Ano yung QU natin? 280.61 times 2.12 by 2.8. That's that. 1655.7 is equal to 0. Okay, so we will have our VU na ano na? Minus 2,200. 500 34.3 kilonewton
Tapos, para ma-check natin sa one-way shear, i-compare daw natin siya sa ating VN. So, ano yung VN natin? Class nominal shear is equal to strength ng concrete plus strength of a secondary reinforcement. Class in footing class, we do not put reinforcement for shear. So, ang magre-resist lang ng shear sa footing ay concrete lang. So, yung secondary reinforcement dito is, ang secondary reinforcement pala is stirrups, ties, ganun. So, walang stirrup or ties dito sa ating footing. So, secondary reinforcement is 0. So, Vn is equal to Vc. At ang general formula ng Vc sa ating NSTP is 0.17 lambda is square root of F prime C BWD. Okay, so hanapin nyo din kung anong section yan sa NSCP. So, check natin. Vc is 0.17 square root of F prime C BWD. Ano ang square root of F prime C? Ano daw yung gagamitin natin sa ating given? 21. BW. Ano ang BW class? Yan yung width ng ating critical section. Ito yung critical section natin ha. So, ano ang width na yan? That is what? That width is 2.8 meters. Hindi itong width na to, naintindihan? Hindi itong width na to. Itong width na to para lang sa ating QU yan. Para lang makuha natin yung ating view. But the critical section class is here. So, yan yung width ng critical section natin. Times D. Ano ang D natin? I forgot the D again. Ano yung D? 0.52. Ang critical section kasi natin class is BWD. Yun kasi yung makakat. Yun kasi yung masishare. Okay, so VC is 0.17 by square root of 21 by 2.8 by 0.52. BWD. Tama? Times 1,000. Dapat kasi times 1,000 to. It is 1,134.3 kilonewton. Compare natin. VU must be less than or at least equal to R VVN. Ano ang phi natin pag shear class? Ang phi natin pag shear is, dapat tinatanong ko sa inyo to sa klase eh. Ang phi natin pag shear, sige, kunin mo natin VVN. VVN is 0.75 VC plus VS. Kaso VS is 0, so 0.75 of VC. VC na lang siya. So, ano ang VVN? 0.75 of 1134.3. That is 850.73 kilonewton. Ano yung VU na na-compute natin kanina? Parang malaki yun okay. 534.3 kilonewton. Okay, so compare. 534.3, is it greater than 850.73? Yes. So, check tayo sa one-way shear. Ibig sabihin yan, kapag check tayo ng one-way shear, safe na ba yung area natin? Hindi pa. Meron pa tayong tinatawag na two-way shear. So, check on two-way shear naman tayo. So, two-way shear, it is also called punching shear. Okay. So, saan na ako? Drawing ako ulit ng square footing. Asa naman ang critical section niya? Okay, so sasabihin ko na siya. Hindi na kailangan hanapin sa NSCP. It is T over 2 distance from the face of the column on all sides. So, ito ang kanyang critical section.
Okay, so kung ipro-project natin yan, ang itsura niya ay ganito. Ito siya. Ganyan siya. Tapos, QU na lang ay ito. So, since ang sabi ko ay it is d over 2 distance from the face of the column, d over 2 distance from the face of the column on all sides, meaning ito ay C plus D. At ito naman, dahil square naman yung column natin, C plus D din yan. Okay? So, the same rules, class, na as for checking ng two-way shear, phi VN must be greater than or at least equal to R VU. Okay? So, check na naman natin. This is our PU and this is our VU. Okay? So, how are we going to solve for our VU? Summation forces Y equals 0, positive going up. So, PU, negative PU. Gamitin natin yung ink. Negative PU plus VU plus QU times, ano na yung area na subjected dyan sa kasi class, ganito ang mangyari dyan. Pagdating ng load, pagka-load dito, tapos hindi kaya, kulang yung thickness ng ating footing, makrakrak dito sa sides na to. So, parang mapapunch siya, mahihiwalay ito mula dito sa rest of the footing, mahihiwalay siya dito. So, ang mangyayari dyan, ang may iwan lang ay ito. Kaya yung QU natin, subject lang dito. So, QU times, ano yung area? C plus D squared equals 0. Okay? So, ano yung PU natin kanina? 2,200 plus VU plus QU. Ano yung QU ulit natin? I forget ulit. 280.61. C is 0.4 plus D is andun yung D. .52 squared. Okay, so kanya na to sa calculator. Negative 2,200 plus 280.61 times 0.4 plus 0.52 squared. Ang VU natin ay negative 1962.5 kilo Newton. Positive pala. Sorry. Positive. Bakit negative? VU is 19.62.5 kN. Ngayon, check na naman natin siya sa ating VN. VN is equal to VC plus VS. Walang secondary reinforcement, walang stirrup at ties. So, ang VC naman natin dito, class, para daw pag ganito ay 3 according sa ating NSCP. So, meron